OMG, it's real. Oh. Okay, tirahin na natin. Oh, grabe, napakahaba. About 7 inches. Iyan ang aking damuhan o munting lawn sa harapan ng aking bahay. Ang mga ito ay kasalukuyang lumalago makalipas ang isang buwan nang sila ay aking tinrascat. Sa unang titig o sa unang tingin mo, akala mo ay perpekto na ito at makinis na makinis. At kung ito ay iyong tititigan o lalapitan ng todo, ikaw ay may madidiskubre. At yan ang mga invasive species grass na pulupultong o pulupulo. Hindi lamang isa, dalawa, tatlong mga grupo ng mga mananakop ng mga damo ang naririto sa aking lawn. At ngayong araw nga ay susolusyonan natin ang problemang ito. At ako ngayon ang tinaguriang The Grassbuster Man. Ganun sana, mas malakas ang tawa sa akin. Okay, tirahin na natin. Yan ang ugat niya. Napakatalim, napakatulis, napakalalim, napakahaba. At yang paraan lamang na yan ang aking gagawin upang malis lahat ng pulutong ng mga damo na yan. Walang makinarya o equipment, walang gamot, kemikal, at kung ano pa man ang aking gagamitin. Mano-mano, kamay sa kamay, at yan lamang ang aking gagawin. Oh, tingnan mo nga naman kung gaano kahaba yung ugat na yan. Nako. Ay, kung bakit hindi ka naman nahihilatora kung ganito kahaba yung ugat na kinukuha natin sa damuhan ito. Oh, grabe, napakahaba. Wala na talaga akong masasabi sa klase ng damo na to. Ayan, napakahaba lang naman ang ugat to. At dahil tayo naabutan ng init sa ating pagdadamo na yan, lilipat muna tayo ng pwesto. At ibang damo na naman ang ating pagtitiagaang alisin ng mano-mano. So sa aming lugar, ang local name nito ay mutha. Meron itong parang laman sa dulo na kala mong gabing maliit. At dahil sa mga invasive species grass na yan, nag-iwan ito ng napakaraming butas. Bukod sa damo na itong mga mutha, meron pang ibang mga klaseng damo tulad ito. Oh, grabe. Mas matigas yung mga sanga niya. At panigurado, mas malalim yung mga ugat nito. Sira na yung damo. Bermuda. Kailangan nating uga-ugain. Yun ang ugat niya, no? Marami siyang branch o marami siyang nakakalat yung ugat niya sa madaling salita. Diyos ka, nasira na. At lipat tayo sa iba pang damo natin. Doon, natin yung mga iba pang damo. At bilang isang grassbuster, kailangan ko talagang tiisin ang hapdi o sakit
habang hinuhugot ko ang bawat damo sa aking lawn. Nagkaparehang damo nga rin pala yung pulo-pulo din. Ito rin ah, pulo-pulo. Dami. Ha, kalat-kalat siya. Pero di siya ganun kalagaw sa kabila doon. Nako, kailangan natin isa-isahin talaga. Tsaga-tsaga. Iugat niya rin oh. Hindi ganun kahaba tulad sa kabila. Ha? Ito mas mahaba. Ano sa kabila? Grabe. About 7 inches. Ay. At kinabukasan, habang ako'y nagpapatuloy sa aking gawain, meron akong hindi nasahan na mangyayari. Teka, parang nadidinig ko yung kambing ko doon ah. Mga anak na yata. OMG, it's real. Oh. Come on. Come on, you can do it. Wow. At yan ay aktwal nating maaktuhan ang panganganak. At buti na lang dito sa ating bakuran at hindi sa pastulan. Come on. Alam sa isang banda, mahirap pagbasta ng ganitong pagkakataon. Na hirap yung isang ina sa panganak. Ay, yan na, oh. Sa aking palagay, iyan na siguro ang pinakamahirap at kritikal na sandali ng panganak ng anumang nilalang, ang umpisa. Eh, konting iri na lang. Come on. Ay, nakalabas na yung ulo ng baby. At umiingit-ingit na rin yung baby. Habang pinagmamasdan ko at inaantabayanan ng panganak ng inahing kambing ito, alam ko sa sarili ko ang hirap na naranasan niya sa sandaling ito. Alright, kapit na. Konti na lang. Tila nabawasan na ng bahagya ang paghihirap ng inahing kambing ito dahil kalahati na ang kanyang nailalabas sa kanyang supling. At lumakas pa ang loob nito nang sandaling marinig niya ang iyak ng supling nito. Ayan, sa wakas, natapos na rin ang paghihirap na inahin. Pero kung makikita niyo, nakalawit pa rin yung katawan ng baby. Kalahati pa hindi na ilalabas. So, ihaanang natin siyang ganyan. That is a natural process. Kung saan ganyan talaga. Bilang pastol ng aking mga kambing, ako ay nakahinga na rin at masaya ako para sa panganak ng aking mga alaga. Oh, sa wakas. Good job, mother goat. Okay, take care of your baby. At sa araw na ito ay tuluyan ko nang tatapusin ang mga natitira pang mga pulutong ng damo. Ay, konti na lang yan. Grabe, nakakaubos ang lakas to. Hubugan natin na maganda-ganda.
Ayaw mo lang bantay ko. Actually, apple to eh. Apple namin dito. Aba, overdue ka na yata ah. Wala ka mga anak ha. Hello,